Hello po, isang magandang umaga. Ngayon ay August 28, Monday. At ang oras dito sa Los Angeles, California ay mga 7:10, 7:10 ng umaga. At nais kong mag-vlog, patungkol dito sa mainit na balita, dito sa impeachment complaint, kay Sara Duterte, na para bang nagmamayabang pa siya, o parang may pinagmamalaki, may pinagmamalaki na ang sabi niya ay wini-welcome niya yung impeachment complaint kung mayroon man, At hindi na tayo nagtataka kasi nga ay kontrolado nila, kontrolado nila ang resulta ng eleksyon. Yan po, yan dalawang eleksyon, yung 2019 na kung saan ang mga senador ay yung mga opposition senator ay nasiro, hindi ba? Kasi nga pinatay nila yung yung transparency server ng 7 oras At ngayon itong huli, itong 2022, ay ganun din, hindi ba? Ay yung palang mga vote counting machine na dapat ay sila ang mag-transmit ng boto, ay hindi pala sila nag-transmit Kung hindi, sa buong Metro Manila, Cavite at saka sa Batangas, ay sabihin na lang natin na 95%, 95% ay dumaan sa private IP address. Ang ibig sabihin niyan ay hindi pala nasunod yung plano, hindi nasunod yung panukala na ang magta-transmit ng boto ay yung vote counting machine. Kung hindi, ay dyan lang, malapit lang sa UST siguro ang nag-transmit ng boto. O kaya doon sa Diamond Hotel, sa Comelec. Kaya malakas ang loob kasi kontrolado nila ang eleksyon o kontrolado nila ang mga lumalabas na senador at siguro pati na yung mga kongresista, hindi ba? O kaya ganun na lang, ganun na lang kung maglustay sila ng pera. Na kung saan ang complaint ay uulitin ko lang, yung 2022 budget ng Office of the Vice President ay panahon pa ni Leni Robredo. Yung 2022 budget, kalahati niyan ay kay Leni Robredo, kalahati ay kay Sara Duterte. Ngayon, inapurbahan yan noong 2021 na kung saan wala namang budget para sa confidential fund. Hindi ba? Tanungin ko kayo, may budget ba si Leni noon para sa confidential fund? Wala po. Hindi ba? Ngayon, ay paanong magkakaroon ng budget si Sara Duterte? Ay walang allocation ang Kongreso, hindi ba? Pero ngayon napag-alaman ng COA na mayroon pala na 125 million. At yan po ang binubusisi ngayon, Yan po ang binubusisi ng mga kongresista natin na oposisyon, hindi ba? Ay kaya lang parang malakas ang loob ni Sara Duterte dahil nga ganyan. Yung resulta ng eleksyon ay kontrolado nila. Dalawang eleksyon na po yan Kaya kontrolado nila ang mga members ng Kongreso,
Kasama na yang Senado, ano? Kaya ganyan kalakas ang loob. Ngayon, pero ang ibig ko lang sabihin dito, hindi siya nakakasigurado diyan dahil sa galit ng tao. Ngayon, unti-unti na kasi natutuklasan, hindi ba? Unti-unti na lumalakas ang panawagan, hindi ba? Na hybrid election na lang, hindi ba? Sa susunod. Kasi nga, wala pa lang yung kagustuhan po ng tao hindi nasusunod. Kaya hindi siya nakakasigurado diyan. Dahil sa galit ng tao. Yung mga tao ay umiiyak. Yung mga tao ay humihiling na sa Panginoon, hindi ba? Sa Panginoon na lang sila humihiling. Kasi nga wala na silang maasahan At hindi po masama yan. Yan po ang gusto ng Diyos. Na sangguniin natin siya. Yan po ang gusto ng Diyos na sa lahat ng ating balak o sa lahat ng ating mga lakad ay sangguniin natin siya. Cast all your cares upon Him because He cares for you. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Ngayon, kung marami ng tao ang umiiyak o nagko-complain o ayan nga corruption yan hindi naman naka-allocate. Yung budget ata ng kwan noon ay nasa 750 lang ng Vice President, ng Office of the Vice President sa isang taon. Adi pinaghatian nila yan ni Lene noong 2022. So, I suppose, ang budget niya ay 350 million lang. Hindi ba? Yung remaining portion, hindi ba? Kasi naghati sila 6 months, 6 months Ngayon, ay bakit makakakuha siya ng 125 million? Hindi ba? Aywan lang natin kung saan nanggaling yan, o saan niya kinuha yan, hindi ba? Pero corruption po yan. Kasi bawal po yan sa batas. Na yung allocated budget, hindi mo pwedeng i-transfer o idala sa ibang project. Katulad yan, dinala niya sa confidential fund. Kasi nga sa confidential fund po, ay wala ng audit dyan. Hindi na ino-audit yan. Kaya nga ito masasabi ko, sa galit ng mga tao. Kasi yung kahuli-hulihan ata na corruption, hindi ba? Na na-involve yung tatay niya, si Rodrigo Duterte, hindi ba? Yung sa Parmali, bilyon po yun. Bilyon. Na wala naman atang na-deliver. Walang kakayahan yung kumpanya Walang experience, walang factory, walang kakayahan na mag-deliver ng ganoon. Pero pinaburan, hindi ba? Pinaburan. 2 billion ata yun. Hindi ba? At doon ay galit na galit ang mga tao. Idadagdag mo ngayon ito, hindi ba? Idadagdag mo ngayon ito na yung budget niya ata, ay inilagay niya sa confidential fund. Ganun ang pagkaintindi ko ay hindi na kanyan, hindi. Hawak nga niya ang Kongreso at isa na yan si Robin Padilla, hindi ba? Panay ang tanggol niyan sa mga Duterte. Pero ako, ang pagkaintindi ko diyan, iyan ay lalong nagpapatibay o nagpapatunay na si Robin Padilla ay produkto lang, hindi ba? Produkto lang yan ng yung isang IP address ang ginamit para mag-send ng mga boto.
produkto po yan o siya ay bunga. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagtatanggol sa mga Duterte, hindi ba? O, ay pero yung ang sinasabi ko ay hindi sila nakakasigurado dyan dahil dun sa galit ng mga tao. Pag napuno ang mga tao, ay ano magagawa nila kung ayaw na makipag-cooperate ng mga tao? Hindi ba? Sa mga project o sa mga panukala ng mga gobyerno at lalo na yan yung pagbayad ng tax, ano? Delikado po yan, hindi ba? Kung puro na lang ganyan, puro na lang corruption ang ginagawa ng mga taong gobyerno, ay yung iba nga, palagay ko, hindi na mag-business at nangyayari na yan ngayon, hindi ba? O, nangyayari na ngayon na binuboykot nila yung mga business ng mga crony. O, ay kung ang susunod na mangyari dyan ay hindi na nga nagninegosyo, hindi ba? Yung mga tao ayaw na magnegosyo, ang susunod dyan ay hindi na mahalaga sa kanila ang trabaho, hindi ba? Hindi na mahalaga kasi wala din mangyayari hindi ba? O kaya yung real estate, yung real tax, property tax, hindi na muna nila babayaran. Pwede naman yan Oo, hindi na muna nila babayaran. Yan ang nakikita ko dyan. Magliban na muna sila ng 6 na taon bago sila magbayad. Hindi ba? Pwede naman yan Sabihin lang niya na wala na akong pera Hindi ba? At yung mga tao ay magtatanim na lang sa bakuran nila para hindi na bibili ng mga produkto. Kasi pagbili mo ng produkto, nagbabayad ka rin ng tax hindi ba? Pwede po gawin ng mga tao yan. Sa kabuisitan ng mga tao ay self-supporting na lang sila. Hindi ba? Ganon po yan Sa China ngayon, ang nangyayari, mayroon silang yung mga kabataan ngayon, ayaw na magtrabaho. Ayaw na. Kasi kinocompute nila, hindi naman sila aasinso May samahan sila na ang tawag nila ay let it rot. Ganun po. Mayroon silang ganun samahan. Ayaw nang magtrabaho. Nahihiga na lang sila sa kalsada, sa kung saan sila. Gusto nila, hulihin sila, ikulong sila, patayin sila. Yun ang gusto nila Wala din naman nangyayari Yun ang sabi nila Hindi na kailangan magsikap kasi kalkulado na nila ikukurap lang ng mga taong gobyerno yung pira, hindi ba? Bayad na sila ng bayad ng tax. Pero ang yumayaman lang ay yung mga politiko o yung mga matataas na katungkulan. Ganun po ang nangyayari ngayon sa China. Let it rot. Ganun po yan. Ngayon, kaya nga ang sinasabi ko, hindi nakakasigurado ito si Sara Duterte dahil sa galit ng mga tao. Niluloko nilang eleksyon Hindi ba? Niluloko nila At dahil nga yan, katulad ni Robin Padilla ay naging senador, ay saan po ang kwan yan? Saan po ang alliance niyan? O saan ang kwan yan? Yung serbisyo niyan, hindi ba? Di kay Duterte, hindi ba? Kaya dyan po nagagalit ang mga tao. Hindi naman nagsiserbi si Robin Padilla sa bansa o sa bayan. Hindi
kay Rodrigo Duterte siya nagsisilbi. Kasi nga ay ang reason dyan ay siya ay naging senador, hindi ba? Oo. Sa pamamagitan ng pandaraya. Ganun lang po yan. At yun nga, dahil nga wala na magagawa ang mga tao kasi 1 year na, hindi ba? Hindi na pwede mag-complain, hindi ba? At wala namang pira, hindi ba? Para mag-complain. Ayan na lang. Baka ang mga tao ay mag-isip ng ibang paraan. Ayan, hindi ba? Ibubuykot na yan. O kaya ay hindi na makipag-cooperate sa mga proyekto ng mga ng gobyerno, hindi ba? Kasi wala rin hindi ba? Oh. Ayan po ang nakikita ko diyan, ano? Sana may natutunan tayo, ano? Sana ay mayroon tayong wisdom na nakuha, ano? At dalangin ko rin na sana tayo ay kahabagan ng Diyos, ano? Sana tayo ay bigyan niya ng wisdom at salamat po, no, sa inyong pakikinig, ano? Salamat po.